Serbisyong totoo lang. Makibahagi sa mga may init na isyong hatid ng Eyewitness, kaakibat ang Arthrosin, Fitrum at Plamex. Malawak ang mundo. Ang kalayaang maranasan ito ng husto ang isa sa mga pribilehyo at pangunahing karapatan bilang isang tao. Paano na kaya ang buhay kung isang araw, isang iglap, maglaho ang pribilehiyong ito? Sa mga sumusunod na araw, ito na ang huli ko bilang isang laya. Bukas, lulubog ako bilang isang preso at magpapakulong ng 3 araw para maunawaan ang buhay ng isang nakakahon sa loob ng selda at walang laya sa likod ng mga rehas. Marami nang nakapag-ulat at nakasilip sa mundo sa loob ng kulungan. Pero wala pa talagang bumabad para alamin ang buhay sa loob. Sa pagkakataong ito, mamumuhay ako ng tulad nila upang makita ko ng malapitan ang mundo ng kanilang ginagalawan. Habang patungo sa Antipolo City Jail, hindi ko maiwasang mangamba sa naghihintay sa akin sa loob ng bilangguan. Ilang hakbang pa mula dito sa kinaratayuan ko, matitikman ko na kung paano mamuhay ang isang bilanggo. Tulad ng lahat ng city jail sa Kalakhang, Maynila, ang mga inmate na napipiit dito sa Antipolo City Jail ay yung mga kinasuhan at naghihintay na lamang ng pagdinig ng kanilang kaso. Mga kasong may kinalaman sa illegal na droga, karnaping, murder, homicide, rape, lahat ng uri ng kaso meron dito. Bilang isang mamamahayag na lulubog sa isang bilangguan gaya ng Antipolo City Jail, pagdadaanan ko raw ang tamang proseso sa tuwing may bagong nakakulong. J. Taruk. Isinulat sa kanilang logbook ang aking pagkakakilanlan. Kinapkapan, binulatlat ang bag, pati na ang dalang gamit. Pansamantalang kinumpiska ng mga jail officer ang ilang personal na gamit ko gaya ng cellphone at pera. Dokumentado raw ang lahat ng ito at makukuha kong muli sa aking paglaya. Sa tingin mo ba kaya mong mag-immerse dito sa buhay ng kulungan? Kakayanin ko po. Kakayanin mo? Okay. Kasi iba yung sitwasyon ng normal na buhay sa labas kumpara dito sa... May mga limitasyon dito, may mga patakaran na dapat mo rin sundin. Kaya mo ba? Sigurado kang kaya mo? Opo, kakayanin. Okay. Paulit-ulit kong narinig ang tanong mula kay Jail Officer Cleo. Kaya mo ba? Sa puntong ito, tila ba hindi na ako ganun kasigurado. Aaminin kong sumagi rin sa isip ko na mag-back out na lang. Pero nandito na ako eh. Una kong naramdamang wala na talagang atrasan nang magpiano na ako. Para makuha mo yung core at saka delta. Pagkatapos ng piano, mugshots naman. Meron tayong mga patakaran, no? So ang tawag namin dyan ay house rules. So sa loob, meron tayong mga tawag na mga contraband na hindi pwedeng ipasok. Sa loob may damit tayo na prescribed na uniform, which is yung kulay dilaw. So ang purpose yan ay makilala namin na
ikaw ay isang kulong. So that's all. Thank you, sir. Thank you, sir. Matapos ang maikling orientation ko, itinuring na akong inmate number 759. Bago ito eh. 20 December 28 yan. Dalawang jail officer at mismong warden ang naghatid sa akin patungo sa aking selda. Selda Jess. Hindi ko maitago ang kaba dahil alam kong walang kasiguruhan ang lagay ko sa loob. Kasama dito bago dating. Sino ang ating... Bungad pa lang, sinalubong na ako ng tingin ng mga magiging kakosa ko. Bilang kasama namin dito, may patakaran na pinapatupad namin dito na dapat sundin. Agad na ipinabasa sa akin ng mga nangangasiwa ng seldang ito ang kanilang sariling panuntunan. Panatilihin na maayos na makaupo pati ang bisita. Di hamak na mas matanda ako sa mga nangangasiwa ng selda Jess. Pero dito kasi, hindi mahalagang edad, katayuan o antas mo sa buhay. Sa loob ng selda, pantay-pantay ang lahat. Mayaman ka man o mahirap, magaan ang kaso mo o mabigat. Wala kang ibang tatandaan kundi ang sumunod sa kanilang patakaran. So dito, bawal makipag-away. Lahat dito pantay-pantay. Iwasan natin patayo-tayo. Mag-alagala kasi may mga nakatingin sa atin dyan, mga nukulan, pinagmamasdan yung galaw mo kung baka saan ka pupunta. Kaya pagdating mo rito, pagpasok mo, sabihin sa amin, mga ginagawa mo sa labas. Habang dumarami ang dapat kong tandaan sa kanilang panuntunan, unti-unti ko namang nararamdaman na lumiliit na ang mundong ginagalawan ko. Sunod namang nagpakilala ang mga magiging kakosa ko sa mga darating na araw. Sa puntong ito, tanggap ko ng isa na ako sa mga residente ng Selda Jess. Jester. Inikutan ko saglit ang Selda Jess. Isa itong dorm type na selda kung saan may mga triple deck na katre na nakasalansan. 37 kami rito, pero isa lamang ang banyo o buyon kung tawagin nila. Dahil oras na ng hapunan nang ako ikulong, kasabay kong kumain ang mga bago kong kakosa. First time ko mag-ano sa bilanggo eh. Pangarap ko lang na So, sino nangangampanya dito? Meron na ba ang politiko? Okay. 3 beses sa isang araw, binibilang ang mga preso dito. Nagkakalat tayo sa empleyado. Ten! 17! Sa papel na ito, isusulat ko kung ilang oras nang inilalagi ko dito sa loob. So, sa bawat guhit, 1 oras. So ngayon, alas 9 ng gabi na raw dito sa loob ng bilangguan. Alas 5:30 ako pumasok. So nakakatatlo at kalahating oras na ako halos dito sa loob. Kasama ko rin sa loob ng piitan ang retrato ng panganay kong si Luis, ang imaheng magbibigay sa akin ng lakas ng loob habang binubuno ko ang ilang araw ng pamamalagi rito, sabay ang dasal na sana'y hindi niya masilayan ang loob ng kulungan. Pagsapit ng alas 9:30 ng gabi, papatay na ang ilaw. Dapat raw nakahiga na sa kanilang mga tarima ang mga inmate. Kaya kahit hindi pa ako inaantok, kinailangan ko nang magpahinga.
Medyo putol-putol ang tulog ko. Di masyadong mapakali. Siguro dahil di ko pa alam ang mangyayari. Bahala na bukas.